Pero ng mga- may problema tayo sa last decision ng Supreme Court. I will not agree with them. Ano yan? I don't totally agree with them. Ano? Sa impeachment. Impeachment, Oo, yung oo, impeachment. oo. I think, parang nawala yung rule-making power ng House. ng Congress. Parang ng Congress. kinahon, Dahil dun sa... Kinahon. Oo, Kinahon, oo, kinahon. dun sa decision na yun. Yes. Ayun nga eh. Pero anong remedy Sinasabi nun? nga ni Tito Soto, Kon. kailangan na ng charter change. Oo, Charter pag change. ganyan. Kung ganyan lang, Ganyan na lang. kailangan na, di ba? Oo, oo. Overreach there is Overreach na. There was an overreach. Ano yan, very detailed yung Exact. decision na yun, kaya uncomfortable ka kasi Yes. it goes May into mga- the way that Congress conducts its Yes, business. yes. Ganun. Oo, Ganun ka oo, detail, hindi ko oo. nabasa pa eh. Parang sila nang gumawa ng rules ng ano eh. Sila nagdidictate. Nagdidictate. Anong rule ang tama, anong rule Oo, ang mali. mali. Kahit hindi siya in controversy. Yes. Oo. Okay. Dapat doon, dineclare nila ang constitutional kung talagang Finish. mali yung rules. That's it. Oo. Pero without saying it, Mm. they did it. Oo. Sila nagdikta kung Ang ano effect nang pareho. gagawin. Ayun, effect pareho. Without declaring it unconstitutional. Oo. Okay. Ay, Yung nako. workout. Ayan, malaking... Pero ito, hindi ba naman kaya yan. gamutin to ng Congress itself? Wala. Coming up Paano? with their own rules and Hindi, kasi saying, these rules have been in ito, place. Alam mo yan? For a long time. These rules have been carried over from the beginning of the Yes. Constitution. Yes. And there was never a chance A na ganito controversy, ang treatment Ang nila treatment. sa House. You tolerate the political body because it's a Yes. political process. Mm. Suddenly, of It course, became- important ang due process, pero It became so far. they redefine Yes. the way that the rules are being implemented or the rules were written. Nandun sa decision yun. Disregard nila. Yes. Pero hindi ba pwedeng i-override yun ng Congress and Hindi, say, hindi. ito yung aming Wala, proseso. wala, Kasi, wala. Hindi, sabihin na ito, Congress can proseso change its namin, rules. di ba? Sabihin nito, Congress ito can change its rules, natin, but what stops them from again Oh. Making a meddling decision. in the way that they Yes. conduct their business. Even yung Hindi, mga because ito yata wala naman yata, I think it was vague, walang rule di ba? As to which complaint should actually Very be clear kasi ang the point Constitution. of reckoning, di ba? Congress shall make its own rules. Yun, Senate yun, tsaka House. Sila, yung rules nila masusunod. Ginagalang natin yan. So what stops them now from Even interfering without their own interfering rules, with the Blue Sa Ribbon executive. Committee, Yes, with the everything. Committee on Good Government, Yes, all of those. with the way Pwede. that they conduct their By business. virtue of that decision. Oh, yes. So, ibig sabihin mo, kahit gawan ng Kongreso to ng sarili nilang mga patakaran nito, Ano yan? Hindi, Pupunta decision sila lang ulit sa ulit. Supreme Court. pwede naman questionin na Yes. uli, parang gano'n. Parang hindi na ko equal ang branches Yes. of government. Sila na. Hindi na ko equal. Sila na. Nabago, Nabago yun. Anong Bago yung disposition rules. doon, Sen, ng Senado? Kukuhan ba yan? Well, siyempre, hindi rin masaya ang liderato. No? Kaya kasi parang nag-over. Magkonkon na lang tayo. According to the leadership, nag-overstep nga. Yes. Ganun. Parang yun ang... Overreach. Nagkaroon ng Nag-overreach, overreach. So, Hindi, kaya anong way, Yun yung kanyang anong way ano. ngayon, Sen JB, moving forward? Paano ngayon yung... Magkonkon nga. Basura na ba yung Sabi dati? ni Sen. Ganun ba ang Sen, nangyari doon? Yung mga di- dati, dito, Sen, Nabasura Ano yan? na ba There are yun? two ways to do it, eh. Anong effect nun? Adopt simpler rules. Simple rules. Okay. Not subject to interpretation. Yun ang isa. Aha. Na talagang hindi na That pwedeng... Congress itself, pwede nilang gawin. Pwede nilang gawin. Oo. Oo. no, but ang problema yung mga Ang problema, ganun. questionin lang na questionin Even sa though taas eh. as simple as possible, kung pwedeng questionin yun Tama eh. naman. Pag Because hindi of sila this thing agree, eh. pag hindi nila gusto. Oo. Kasi Somebody will go there. Ito ang reality eh. When there's an impeachment, there's never just one complaint. Diba? Usually there are multiple complaints. Hindi, tsaka ano yan. Diba? Hindi, tsaka merong institutional memory Yes. na yan eh. Ang Na-disregard lahat. na-disregard. And in the matter They're of not perfect. They're not perfect Yes. rules. Oo, But oo. in the matter of impeachment, it has always been made na talagang yan ang rule. It's essentially a political decision. So hindi mo talagang bibigyan ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mapag-aralan ng gusto yan, di ba? But Paano the mag- Supreme Court has spoken. Ayun na yan. Ah, Whether the you like it Supreme- or not. The Supreme pero Court ano has yan, Hindi. very unsettling. Para Yes. sa akin lang, Unsettling. I will respect the Supreme. I respect the Supreme Court. But But respect, I As a want lawyer. to understand why they did decided the way what they did. I Decided the how way they they did. Tama naman, tama na. Pero magandang bakbakan yan. Yung mga lalabas na naman yung mga magagaling na mga legal minds dyan. Alright mga kababayan, no, magre-react tayo dito ngayon sa mga statement ni Ombudsman Boying Rimulya, no, sa pamamagitan ng kalang programa mga kababayan ay dismayado, no, or sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na may problema daw or may problema o mano ang last decision ng Supreme Court patungkol doon sa impeachment laban kay BP Sara, no, kasi nung nakaraang linggo nga or nakaraang araw ay naglabas na po ng kanilang final decision na talagang pinagtibay nila mga kababayan yung kailang naunang desisyon na unconstitutional yung impeachment complaint na i-file nila kay BP Sara doon sa House of Representatives na at yung kanilang hiling, yung kanilang petisyon, no, na baliktarin ng Supreme Court
yung kanilang naunang desisyon ay ibinasura, mga kababayan, no, sa pamamagitan ng Solicitor General ay nag-file ng petition nga ang House of Representatives na baliktarin nga doon sa Supreme Court, mga kababayan, yung kanilang unang desisyon na unanimous din yun, mga kababayan, no, na talagang sinabi nila na unconstitutional at hindi nga sumunod doon sa tamang proseso nga, mga kababayan, at hindi napagbigyan, no, si BP Sara na sagutin yung kanyang or yung impeachment na hinahain nila kay BP Sara. Kaya yung Supreme Court, yung kanilang desisyon dito ay unconstitutional, mga kababayan, no, yung kanilang desisyon at unanimous nga po yun. So ngayon, mga kababayan, no, yung kanilang huling desisyon na pinagtibay nila or pinagtibay talaga nila na mali talaga yung impeachment complaint nila na o yung proseso unconstitutional at yung kanilang petition ay binasura. At ngayon naman maraming mga hindi lang po itong si Ombudsman Boying Remulla ang nagsabi, no, na may problema. Nauna na po dyan sila si President Tito Soto, naglabas na po ng kailang mga damdamin at nagsabi pa na baguhin, no, or kailangan na nilang tanggalin, no, or palitan, mga kababayan, yung 1987 Constitution, no, at magsagawa daw po sila ng it's either kon ba yun, mga kababayan, hindi ako, I'm not sure kon or kon-as, no, basta palitan na po nila, mga kababayan, or baguhin nila yung Constitution dahil daw dito sa pakikialam ng Supreme Court, no, sa ginagawa daw ng Kamara na overreach, mga kababayan, no, or kumbaga nakikialam na sa kailang trabaho, no, kasi co-equal branch of government daw yung or co-equal branch nila itong legislative, no, itong Kamara o Senado at yung judiciary naman ang Supreme Court, mga korte ay yun po yung mga branches ng government. So ngayon hindi po niya nagustuhan yung desisyon na iyon, no, ng Supreme Court at imagine mo unanimous yung kanilang desisyon pa rin, mga kababayan. Wala ni isang maestrado na dissent or mayroong dissenting opinion, no, or against doon sa desisyon nila, no, kasi ilan po yung ating justices dyan, mga kababayan, kasama na rin po yung ating Chief Justice ay wala po silang dissenting opinion, meaning wala pong nag-object, no, lahat sila ay pabor doon sa kanilang desisyon, no. Unanimous yung kanilang desisyon talaga na unconstitutional yung impeachment complaint laban kay BP Sara at maraming nagalit, no, yung mga galit kay BP Sara, yung hindi pabor sa kanilang yung opinion ng Supreme Court, hindi pabor sa kanila, kaya ang dami nilang nag-iingay, no, at nagsasabi na kailangan baguhin na yung Constitution, no, samantalang noon na gustong baguhin itong Constitution sa pamagitan ng CONAS or Constitutional Assembly or Constitutional Convention ay yung mga politiko na maingay, no, ngayon ay dati kontra, no, against po sila at ngayon ay dahil hindi pabor sa kanila, sa aking opinion lang, mga kababayan, no, sa aking pananaw as an ordinary Filipino citizen, sa aking pananaw dito na hindi pabor or yung desisyon ng Supreme Court dahil hindi pabor doon sa kailang mga ambisyon, sa kailang gusto ay gusto nilang baguhin, no, or palitan itong konstitusyon, mga kababayan. Pero kung pabor doon sa kanila yung desisyon ng Supreme Court, siguro ay malamang ay nag-celebrate yung mga iyon, mga kababayan, no? At sa palagay ko yung Supreme Court, sila po yung pinaka-last na resort, yung sila yung last arbiter, mga kababayan, no? At sila yung may mas kapangyarihan at mas may alam pagdating dito sa pag-interpret ng batas, no? At hindi naman basta-basta yung mga maestrado natin dyan sa Supreme Court, hindi naman po yan ordinary yung mga abogado lang, no? Ang haba ng panahon ng kanilang pag-practice ng batas, ng law, at talagang nag-aaral pa yan, mga kababayan, no, kahit na abogado na po sila, nag-aaral pa rin po yan, no, at itong experience nila na bilang abogado at bilang maestrado ay nakukuha nila sa mahabang panahon, mga kababayan, no, sa kailang pagtrabaho sa field na ganyan, no, sa batas, sa pagiging abogado at pagiging huwes. At siguro naman ay sila yung may karapatan talaga dito at may tiwala ko dito sa mga justices natin dyan sa Supreme Court, no, at hindi po talaga sila dyan, sa tingin ko ay nagkamali dyan sa kanilang desisyon na iyan dahil mantakin mo lahat po sila
ang nagsabi, mga kababayan, no, at nagdesisyon, unanimous. Walang nag-object na maestrado kahit isa, no. At sabihin natin, yung bagong appointee ni PBBM na si Associate Justice Villanueva ay pabor din doon, mga kababayan, no, sa pagdeklara nila na unconstitutional yung impeachment complaint laban kay VP Sara, mga kababayan, no. At mantakin natin, no, or matatandaan natin yung mga sinasabi ni Congressman Toby Chanco na talagang yung pakay lang tagal talaga nila yung pag-impeach kay VP Sara dahil gusto nilang matanggal ito or mawala ito sa kanilang daan, no, sa 2028, no, kasi malaking tinik kasi itong si VP Sara sa kanilang mga ambisyon sa 2028. Kaya minadali nila at yung sinasabi ni Congressman Toby Chanco na may mga involved ditong bayaran, no, na di umano'y 150 million ba yun? Kung hindi ako nagkakamali at naka-FLR, no, for later release nga, mga kababayan. Kaya ang daming mga congressman ang nagpirma, no, at nakausap ni Congressman Toby Chanco yung sila Congressman Suarez at si Dung Gonzales, no, sinabi niya na yung pala yung FLR, mga kababayan, no, di umano. Kaya talagang makikita natin, no, hindi naman tayo pinanganak kahapon na talagang gusto nilang mapatalsik si VP Sara through impeachment kasi bawal na po siyang tumakbo sa 2028. Yun yung malinaw. Yun yung malinaw dyan, mga kababayan. Kaya gusto nila talagang ma-impeach si VP Sara. So, next or few days from now, no, matatapos na po yung 1-year ban, mga kababayan, ng impeachment ni VP Sara. So pwede na pong maghain ulit ng panibagong impeachment complaint itong mga galit kay VP Sara. So talagang sa tingin natin ay pipila na naman ulit ito sila, mga kababayan, no? Yung Makabayan Black, yung mga Dilawan at yung mga loyalista, pro-admin ay malamang meron po yung mga ipa-file na impeachment complaint laban kay VP Sara. Patungkol pa rin po yan sa 125 million confidential funds, mga kababayan, no? At samantalang itong sa flood control corruption na bilyon-bilyon, mabot pa nga ng trilyon, ay tahimik po itong mga congressman, no? At napakaraming mga congressman ang involved dito, mga kababayan, sa flood control, sa mga pinangalanan sa during investigation, yung mga tumatanggap ng mga kickbacks, yung mga nag-insert, mga kababayan, ng bilyon-bilyon. Ako, ang grabe. Tsaka meron pang mga contractor pa na mga congressman. So, tingnan natin, mga kababayan, kung ganun ulit kaya kadami yung pipirma dito kay VP Sara, no, sa impeachment complaint nila kay VP Sara sa susunod na mga araw or buwan, mga kababayan, no. At talaga bang mayroon pang delikadesa, no, itong mga congressman na i-impeach itong si VP Sara sa 125 confidential funds at dito sa kanilang mga ginagawa dyan sa Kongreso, itong mga budget insertion, mga ghost projects at mga substandard na mga projects, no, mga kababayan. So tingnan natin at sino-sino kaya itong mga congressman na pipirma ulit dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At bago pa yan, mga kababayan, ay matatandaan natin na meron na pong impeachment complaint laban kay PBBM naman, no, ay nasa nasa opisina na yata, no, ni House Speaker Bogie D, mga kababayan, no. At tingnan natin kung mapunta na ito doon sa House Committee on Justice, no, para kanilang pilatisin kung talaga bang may form and substance, no, yung impeachment complaint laban kay PBBM, mga kababayan, at kung talaga bang ituloy nila ito, mga kababayan, doon sa plenaryo or kaya ay ibasura nila, mga kababayan, dito sa House Committee on Justice pa lang itong impeachment complaint laban kay PBBM naman, mga kababayan. So ano pong masasabi nyo dito, mga kababayan, sa pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na hindi po siya sang-ayon, no, dito sa huling desisyon ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment complaint laban kay VP Sara dahil may overreach umano, no, or nakikialam, baka pinakialaman na yung trabaho daw ng Kamara or ng House, mga kabayan, at ng Senado ng Supreme Court. So, nagsalita naman ng Supreme Court, although ginagalang naman daw nila yung desisyon ng Supreme Court, mga kabayan. At ako rin, no, bilang ordinaryong Pilipino, ay syempre, gagalang natin yung
huling desisyon ng Supreme Court dahil sila talaga yung inatasan dyan, sila yung mas may alam, no, pagdating dito sa pag-interpret ng batas. At siguro talagang may nakita po sila ditong hindi tama, no? May nakita silang mali dito sa proseso ng impeachment complaint laban kay Bibi Sara, kaya diniklara nila itong unconstitutional, mga kababayan. So ano po masabi niyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.